Hindi naniniwala ang dating kalihim ng Department of National Defense na si Norberto Gonzales na seryoso ang kasalukuyang administrasyon na masawata ang korupsyon sa gobyerno. Kung bakit, alamin sa report ni Almar Forzuelo. Patuloy ang ginagawang investigasyon patungkol sa mga maanumaliang proyekto ng gobyerno gaya ng flood control projects na pinagmumulan ng korupsyon. Nito lang nakaraang araw sa Senate Blue Ribbon Committee, pinangalanan na ni Pacifico Diskaya ang mga politiko na tumatanggap umano ng pera mula sa mga contractors at kasama sa kanyang mga pinangalanan na nabigyan daw ng milyon-milyong pera ay sina House Speaker Martin Romualdez at si Congressman Zaldico. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Zaldico na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Dalawang pangalan na nauna nang binanggit noon ni Vice President Sara Duterte na silang nagkokontrol ng budget. Kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Ngunit para sa dating kalihim ng Department of National Defense at 2022 presidential candidate na si Norberto Gonzales, naging sistema na ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ang Marcos administration na umano ang may pinakamalaking perang winaldas sa loob lang ng 3 taon. Ngayon, kasi talagang iba na eh. Nakakapagtaka kung bakit tumapang ng gano'n yung mga involved sa corruption, no? Nakikita natin yan, in every administration may corruption. Pero hindi ganito kalaki. Ito sobrang laki na, kaya nga nakikita mo naman, kahit ng mga ordinaryong mamamayan, talagang pinag-uusapan na tungkol sa nakawan sa gobyerno natin. Iba talaga ngayon. Sumobra. Anya, hindi sapat ang ginagawang investigasyon ng kasalukuyang administrasyon dahil masyadong malawak ang korupsyon sa bansa at hindi lang sa flood control projects. Kung naiintindihan ko ng tama, pati yung commission limited lang sa flood control eh. Dapat sana kung gusto ng Pangulo natin na linisin ng korupsyon sa Pilipinas, buong gobyerno dapat ang tignan. Kung talagang ang gusto ng ating Pangulo ay itigil yung korupsyon sa gobyerno, ay medyo maliit lang yung tinitignan niya. Mas malawak yan. Hindi rin anya siya naniniwala na seryoso ang BBM admin na masawata ang korupsyon sa gobyerno. Mukhang ang ginagawang hakbang ng presidente natin para makontrol yung protesta laban sa korupsyon, hindi para isolve talaga ang problema ng korupsyon sa loob ng gobyerno. Kinokontrol lang yung damage. Nagda-damage control ang presidente natin. Matatandaan na bago pa man magkaroon ng investigasyon patungkol sa mga maanumaliang proyekto, nauna nang ibinunyag ni VP Sara Duterte ang korupsyon sa Kongreso na sangkot ang 2 kongresista na binanggit ni Diskaya. Sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News.